Hi, good afternoon. Our group is here to discuss the answer of the following question. Ako nga pala si Lorea de Guzman. Narito ako upang talakayin ang sagot sa unang katanungan. Ano nga ba pag sinabing shelf life? Ang shelf life ay ang panahon na itinatagal ng food products or ng food item kung hanggang kailan ligtas kainin ang mga ito bago masira o mawala ng kalidad. Ang haba ng panahon na ligtas i-consume ang food item ay nakadepende sa kung anong uri ng pagkain at kung paano ito naka-store o naka-imbak. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na katanungan. Nariyan si Kayla May Salas upang talakayin ito. Maraming salamat, Lorea. Magandang araw. Ako si Kayla. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ikalawang tanong. What is spoilage? Ang spoilage ay ang pagkasira o pagkabulok na nangyayari sa isang food item dahil sa harmful microorganism tulad ng yeast, molds at bacteria. Maaari rin kagawa nito ng isang insektong pumapasok sa isang food item tulad ng mga uod. Kapag nagkaroon ng spoilage ang isang pagkain, hindi na ito pwede for consumption dahil nga sira o bulok na ang mga ito. Bakit nga ba nagkakaroon ng spoilage? Isa sa mga dahilan ay ang oxidation na nagkakaroon ng pagbabago sa lasa o itsura kapag na-expose ang pagkain sa oxygen. Halimbawa ay yung apple na nabalatan o nakagatan na. Kapag iniwan niyo ng kaunting minuto, spoilage na ang nangyayari kapag ganon at ang dahilan nito ay ang oxidation. Narito si Cheska Conducto para sa mga susunod na impormasyon. Salamat Kayla, mabuhay! Bilang pagpapatuloy sa talakayan ni Kayla, ang isa pang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng spoilage ang pagkain ay dahil sa insect infestation. Tulad na lamang ng bigas, ang mga bukbok na napunta doon para doon mamahan. Isang indicator na mayroong bukbok sa bigas ay ang pagkakaroon ng powder kapag hinahawakan ang bigas. Isa pang dahilan ng spoilage ay ang enzymatic changes, kung saan ang enzymes na nasa pagkain ay nagdudulot ng overmaturation, pagkalambot at pagbabrown ng pagkain o prutas tulad na lamang ng saging. Ang huli naman ay tinatawag na mechanical damage o yung pagkasugat o pagkakaroon ng cracks sa food item. Kapag nagkasugat ang food item, napapabilis ang pagkasira nito at may possibility na mapasukan ng insekto or uod. Ang susunod naman na magtatalakay na tungkol sa spoilage ay si Angel. Maraming salamat, Cheska. Magandang araw. Usapang spoilage pa rin. May tinatawag tayong classification of foods by ease of spoilage. Nahati sa tatlo ang klasifikasyon ng pagkain na ayon sa kadalian ng pagsira nito. Ang una ay tinatawag na perishable foods o ang mga pagkain hindi tumatagal ng higit 1 o 2 araw sa room temperature. Sa madaling salita, ang mga pagkain mabilis nasisira o nabubulok. Ang hilaw na karne, isda o raw milk ang ilan sa halimbawa ng mga ito. Ang ikalawa naman ay ang semi-perishable foods o ang mga pagkain tumatagal ng ilang linggo hanggang 1 o 2 buwan pa. Ang mga patatas, luya, sibuyas at bawang ang uri ng ganitong pagkain. Ang huli naman ang tinatawag na non-perishable foods o ang mga pagkain tumatagal ng ilang buwan. In short, hindi madaling masira o nabubulok. Kasama sa mga halimbawa ng mga ito ay ang asin, asukal at cooking oil. At syempre, ang mga pagkain nasa lata o ang mga canned foods. Ito naman tayo sa sagot sa huling katanungan. Narito si Alwin para sagutin ito. Maraming salamat, Angel. Magandang araw. Ano nga ba ang food preservation at ang kahalagahan nito? Ang food preservation ay ang proseso ng pagbibigay proteksyon at pag-iimbak ng pagkain para mapanatili ang quality ng food items. Ginagawa ito upang maiwasan ang spoilage o pagkasira ng mga ito. May ilang paraan para makapag-preserve ng pagkain. Una rito ang tinatawag na pickling. Dito ay inilulubog o ibinababad sa suka o isang acidic substance ang pagkain na ipe-preserve. Sa paraang ito, mapoprotektahan hindi lamang ang pagkain kundi ang quality din ito mula sa harmful microorganisms. Ang ikalawang paraan naman ay ang salting. Sa paraang ito ay gumagamit ng asin o ng brine solution, a mixture of salt and water para i-keep ang quality ng food item. Isda ang common na pagkain na ginagawa nito. May 2 methods ng salting.
Narito si Nadine Tenorio upang talakayin sa inyo ang tungkol dito. Maraming salamat, Alwin. Magandang araw. Para sa sinabi ni Alwin, may dalawang metodo ang salting. Ang dry salting at wet salting o braining. Sa dry salting, lalagyan ng asin ang food item at iiwan sa cool dry place. Kapag may tubig na lumabas after maglagay ng asin, itatapon ng tubig na yun para sa successful dry salting. Sa wet salting o braining naman, ang food item ay ilalagay sa brine solution at iiwan din sa cool dry place. Sa osmosis, ang food item at microorganisms ay mga cells, at ang mga cell na yun ay may tubig sa loob. Kapag naglagay ng asin sa paligid ng food item, ma-attract ng asin yung tubig sa loob, kaya iimpis ang mga cells ng food item at microorganisms. May tinatawag din tayong hurdle technology kung saan higit sa isang preservation method ang ginagawa dito. Ang mga susunod na paraan ng food preservation ay tatalakayin naman ni Kim Charlotte Martinez. Maraming salamat din. Magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat. Ng smoking o pagpapausok ay isang paraan para mag-preserve ng pagkain. Sa pamagitan nito, nagkakaroon ng smoky flavor ang pagkain. Ang susunod naman ay ang canning, na kung saan ng food contents ay dinadaan muna sa isang proseso, sinisealed sa isang airtight container na sobrang taas na temperature to eliminate the harmful microorganism. Alam niyo ba na ang French chef na si Nicolas Appert ang nag-develop ng process nito, kaya siya ang tinaguri ang father of canning. Ang susunod na method ay ang pasteurization, na kung saan ang food items ay sinasubject na heat for a short time to eliminate the harmful microorganism. Then we have the drying and the hydration. Nakakatagal ng moisture sa pagkain na nagdudulot sa pagtaas ng shelf life ng food items. In short, tatagal pa ang panahon kung hanggang kailan ito pwede i-consume. Alam nyo ba na ang drying, ang oldest food preservation method, binabawasan nito ang water activity ng food item na makapagpatigil sa madami ng microorganism. Narito si Cedric Christoph Asingayan upang i-discuss ang pagkakaiba ng drying at dehydration. Maraming salamat, Casey, sa napakagandang report na binahagi mo sa atin. At ganoon din, magandang araw sa bawat isa sa inyo. Merong 6 na pagkakaiba ang drying at dehydration. Yung una ay ang tinatawag nating proseso. Sa proseso ng drying, ginagamit natin yung mga natural na pamamaraan, katulad ng araw o init ng araw at ng hangin. Samantalang sa dehydration naman, gumagamit tayo ng mga electrical machine katulad ng dehydrator o ng oven. And yung pangalawa ay yung tinatawag natin weather o di kaya ay klima. So weather o klima, dahil natural na pamamaraan yung ginagamit natin sa drying, hindi tayo pwedeng magpatuyo ng isang pagkain kapag ito ay maulan. Hindi natin pwedeng ibilad yung pagkain natin sa wala namang bilat, di ba? O wala namang init ng araw. Samantalang yung dehydration is wala siyang pinipiling panahon. Maulan man yan o maaraw, maaari natin gawin o patuyuin yung isang bagay o food item na meron tayo sa pamamagitan ng machine na meron tayo. At yung pangatlo naman ay yung tinatawag nating quality o yung quality ng isang pagkain. Hindi natin masasabi na perfecto yung kalalabasan ng pagkain na ginamit natin sa isang drying na pamamaraan. Kasi una sa lahat, hindi natin masasabi kung sakto na ba yung pagkakatuyo ng pagkain na yun o na hindi pa. Katulad ng palay, di ba? Kapag nagbilag tayo ng isang araw ng palay, maaaring hindi pa agad ito matuyo. Kaya yung iba ginagawa is binibilad ulit nila ito ng pangalawa o di kaya ng pangatlo upang makuha nila yung eksaktong texture ng pagkain. Samantala naman sa dehydration, maaaring sa isang pindot lang natin sa ating makina, maaari natin i-adjust ng mataas at pababain yung temperatura nito upang makuha natin yung perfecto texture ng pagkain na gusto nating makuha. And then yung pang-apat naman ay yung tinatawag nating spatium or space. So sa pagbibilad ng pagkain o drying, kailangan natin gumamit ng malawak na lugar o kakain ng malaking espasyo yung drying. Kasi kailangan natin gumamit ng mga open na area para sa hangin at ganoon na rin para sa sikat ng araw. Yan. Samantalang sa dehydration, kailangan lang natin ng tamang lugar o kahit di naman ganun kalaki ang lugar, basta kasya yung isang machine na gagamitin natin upang patuyuin yung pagkain na gusto natin ipatuyuin. Yan. Yung panlima ay yung tinatawag nating contamination ng isang pagkain sa mga living organism katulad ng mga bacteria at yung mga animals. Dahil natural na pamamaraan yung ginamit natin sa drying o ginagamit natin sa drying, may kaposibilidad na may mga ibon na dumapo sa pagkain na binibilad natin o di kaya may mga langaw na dumapo sa binibilad natin na maaaring mag-cause
ng bacteria at ganoon na din na maaaring magkaroon ng dumi yung pagkain na binibilan natin. Samantalang sa dehydration, maaari nating makontrol ito. Kasi maaari nating bantayan, maaari nating takpan kapag tapos na nating mapatuyok yung isang pagkain. At yung panghuli is kung alin yung mas sulit. Kung alin yung mas sulit na pamamaraan yung kailangan natin gawin o gamitin. Tayo bilang Pilipino, sabihin na natin na hindi talaga tayo ganun kayaman. At hindi lahat ng tao is afford bumili ng mga machine para mas mabilis mapatuyo yung isang pagkain. Tayo ay mas namuhay o mas nasanay na gumamit ng natural na pamamaraan katulad ng pagbibilad o paggamit ng sinag ng araw at ang pagpapahangin. So, ito yung 6 na pagkakaiba ng dehydration at ng drying. So, meron pang isang pamamaraan upang i-preserve natin yung ating pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng refrigeration. So, ang refrigeration is ito yung paglalagay natin ng ating pagkain sa isang malamig na lugar o mababang temperatura upang maiwasan natin ang spoilage. Maaari tayong gumamit ng isang makina na syempre, pamilyar na tayo dito. Ito ay yung tinatawag na refrigerator or ref. Diba? So, paglalagay natin ng pagkain sa refrigerator or ref, kailangan natin makuha yung tamang temperatura. Kailangan, kapag tayo ay maglalagay ng pagkain sa refrigerator, kailangan ito ay nasa 4 Celsius or less. No? Kapag tayo naman ay maglalagay ng pagkain sa freezer, kailangan ito ay negative 18 degrees Celsius. At kailangan lagi nating tatandaan na meron dapat space upang makaikot ng maayos yung hangin sa pagkain na meron tayo. At ayan yung isa pang pamamaraan upang i-preserve yung ating pagkain. At ngayon, ibibigay ko na yung oras kay James para sa pagtatapos. Salamat CK at magandang araw sa ating lahat. Naitalakay na ang tungkol sa shelf life at spoilage. Ngayon ay nasa huling talakayan na tayo tungkol sa ikatlong katanungan. Ang huling food preservation method naman ang tatalakayin ko. Ito ay ang freezing. Sa paraang ito ay tuluyang matatanggal ang init na nasa food item. Ang ibang tubig na nasa pagkain ay magpo-form ng ice crystals. May tinatawag na fast freezing at low freezing. Sa fast freezing, negative 25 degrees Celsius or less ang tamang temperature at small ice crystal lang ang po-form dito. Hindi makakadamage ng food cells. At sa low freezing naman, ay 0 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius ang temperature, kaya naman magpo-form ito ng malaking ice crystals na makakadamage ng food cells. Ang freezing ay may advantage at disadvantage bilang food preservation method. Ang mabuting dulot nito ay nababawasan nito ang water activity plus nade-delay ang pag-grow ng microorganisms. Ang hindi mabuting dulot nito ay nakakapagpabago ito ng kulay, texture at lasa ng food items. May mga tinatawag din na freezer burn na nangyayari kapag sobrang tagal na ng food items sa freezer. At dito na po nagtatapos ang pagdidiscuss namin sa 3 katanungan. So, we hope you gained new knowledge from us. At maraming salamat po sa pakikinig.